Yeah, right. Later, isisinghal ng born skeptic internal voice ni Luisa. Honest mistake, my foot. Nighttime na. And to celebrate their first night aboard Sunshine Opal, they had chosen to have a dinner at Marlene's, isang bar and grill resto doon. Masarap ang pagkain. Grilled salmon with dill for the main course, with side servings of baked potato, veggie salad at butter caramel mousse for dessert. Maganda rin ang ambience. Doon sila sa balcony area nakaupo, nagbababad sa night sky at sa preskong hangin ng dagat. As for the company, meaning Adrian, nagwapo pa rin kahit nakaputing t-shirt at drab gray cargo shorts lamang. Well, she had to grudgingly admit na enjoyable ito. Sort of. Yesterday, nung una silang nag-dinner sa Singapore, abala pa si Luisa na mawindang sa mga nangyari para ma-appreciate ang conversational skills ng binata. Ngayon, more or less, napagka-settle down na siya. Napayuhan na rin siya ng totoong Mia sa kung ano ang kikilos at sasabihin sa boyfriend nito. Sa sweet at thoughtful na boyfriend nito, who also happened to book them both sa isang suite na iisa lang kama. Tapos magpapaka-gentleman kuno at sasabihin sa sofa na lang matutulog? Sure! So thinking maingat nang inuya ni Luisa ang patatas sa fork niya. She did not particularly care for potatoes, pero preferred food yon ni Mia. Adrian was saying something ukol sa pinaka-recent na proyekto nito sa Kangji. How they were hiring consultants para sa isang garden sa pinakatuktok ng gusali. Tumango-tango lamang siya for the meantime. Kontentong makinig siya dito. Tahimik nang nagmumuni-muni siya. To the guy's credit, mahusay na nakipag-feign ng surprise si Adrian nang mapag-alamang iisa pala ang bed sa balcony suite na pinaglipatan nila at the last minute sa barko. Kumbaga sa motolight, convincing ito. Mabilis pang nakapag-isip ng palusot. That is, kung namemeke nga lang ito. Pero para maiwasan ang paninindig ng balahibo niya sa simpleng paggunita sa pakiramdam na niyayakap siya nito, mas pinili ni Luisang manatiling eskeptiko sa konong possible ulterior motives ng binata. Paano kung niyaya nito si Mia na makipag-cruise, hindi lang para mamasyal at suyuin ito? Paano kung, on top of that, balak din pala nitong makascore sa kanyang kakambal na iseduce ito? Sari-sari ang mga tumatakbo sa isipan ni Luisa. Sa kanilang magkapatid, si Mia ang mas magaling kumilatis sa pagkatao ng mga lalaki, pero hindi naman nalalayong baka sumablay just this once ang judgment nito. Baka sa likod ng too good to be true facade ni Adrian, may nagtatagong sex-starved beast. Naghihintay lang ng tamang tiyempo para ipasuko ang bataan sa kakambal. And what better place to set the right mood than in a romantic cruise? Sobrang kaduda-duda naman ang coincidence na pang-honeymooners pa pala ang nakuha nilang suite with soft lights, even music, at may isa-isang kamang bukod ng lambot at super sarap higaan. Mabuti na lang nakipag-switcheroo si Luisa sa kapatid kung ganon. Kahit papaano na iliwas sa panganib ang puri ni Mia. Ang sariling puri mo girl, kamusta naman? Nasa mid siya. Concerned. Sukat tumayo si Adrian para lalayan siya. Are you okay? I'm fine. Mabilis sa tago ni Luisa dito. Kinatok-katok pa ang dibdib bilang patunay. Taking another sip of her glass of mango juice, inengganyo niya itong magpatuloy. So, you were saying? Nothing much. Anang binata na for a moment, matagal na naman ang titig sa mukha niya. Luisa tried not to squirm in her seat. Just to work, work, and more work. Natawa ito. Ikaw naman ang magkwento. You promised you would update me once we get here. Remember? Oh no. What could she say? Katatapos lang niyang mag-cut para sa fall collection nila ni Sir Ren. Pero obviously, tungkol kay Mia ang dapat niyang i-relay dito. Huminga si Luisa ng malalim. Well, same lang din on my end. Nag-debate siya internally kung sasabihin nagkarol ang kapatid or siya sa isang teleserye. Naikuha ko ni Weng ng isang role sa upcoming teleserye ng MBN. Excited na aniya. Magsasabi siya ng totoo, pero bahagyang babaguhin niya ang timeline. Debriefing na namin. The week after next. Wish me luck. Tinapos ni Luisa ang sentence with Mia's signature smile. V-sign, project. Wow! Kinurapan lang siya ni Adrian. Good luck, syempre. Sambit nito.
But it's kind of weird na ngayon mo lang to pinaalam, ha? I would have expected that you would talk about it nonstop the moment na nagkita tayo. Gusto lang kitang surpresahin. Katwiran ng dalaga. Bawal ba? Nagawa mo na eh. Ever since sumipot ka on time kahapon, akala ko tuloy noon baka nag-hallucinate lang ako. Mag-OA ba? I'm serious, I swear. Nakangising sambit ng binata. Serious, my foot. But try as she might, sa huli, natawanan na rin siya sa pakenggoy nito. Pinanood niyang isinubo ni Adrian ng isang morsel ng fish fillet sa bibig nito. Nginuyang-nguyat parang may iniisip. Nga pala, karakara kay Anito. Yung younger sister mo, she is a designer, right? Saglit na hindi nakahinga si Luisa. Pattern marker. She corrected cautiously. Nabulol pa. Nagtatrabaho, nagtatrabaho siya sa DC? Ah, tumango-tango si Adrian. Is that a bit of information alone confirmed something? Matamang pinagmastan siya nito. Malapit ba ang itsura niyo sa isa't isa? Magkahawig kami. And boy, are we ever? Actually, pag titingnan mo kami mula sa malayo, we're practically twins. She beamed at him, me alike. Pero mas gorgeous ako. Another nod. That explains it, I guess. Kontentong usal ng binata. He smiled. Remember, Troy, yung senior arc ko dati sa Pilipinas? Hindi yun na ikwento ni Mia sa kanya, ngunit nagkunwari na lang siyang alam niya yon. Yes. Obvious sa pagtalilis ng pawis sa gilid ng mukha niya, nagpatuloy si Adrian sa salaysay nito. Nakita niya si Louie, right? At some party a couple of months ago. Boracay, I think. Mantakin mong sinabi sa akin, akala niya ikaw raw yun. Pero tinama siya ng asawa niya na exec pala dun sa DC na pinagtatrabahuan ng kapatid mo. He chuckled. Funny, huh? Yeah. Mahinang bitiw ni Luisa. Funny. Kumurap-kurap siya. Uminom ulit ng juice. We get that all the time, believe it or not. Hassle nga minsan eh. Ever since magsimulang humataw sa commercials ang kakambal, hindi na mabilang ni Luisa kung ilang beses siyang in-approach ng kung sinong random passerby. Excited na nagtatanong ko siya yung girl sa bangus flavored instant noodles commercial. Well, I could understand how that could be a hassle sa younger sister mo, ani Adrian. But in your case, Mia, hardly. She shrugged. Well, I'm the one who's famous. Kind of. Modest pa. Ulul. At sapagkat any further, mamamanasin na ang pisngi ni Luisa sa kahihiyan. Sinikap niyang i-distract ng sarili sa pamamagitan ng pagkukot sa kanyang butter caramel mousse. Tumawa lang si Adrian. Iniangat ang sariling baso ng inumin sa bibig. When will I get to meet her anyway? Sino? Yung younger sister mo na not so famous. Na-meet mo na siya. Tahimik niyang reply sa isip. You're talking to her right now, actually. Some other time pa, I guess. Sinikap niyang huminga ng normal at banayad. Why? Bakit mo ba siya gustong makilala, if I may ask? It was his turn to shrug. No particular reason. I just want to. Flippant na bitaw ng binata. Close kayo. Ikaw na rin mismong nagsabi. Curious lang ako kung kasing kalog mo siya or whether that particular trait ay unique sa'yo at hindi hereditary. He grinned. Bakit? Jealous ka? Kesyo baka kaliwain kita? Don't worry, Mia. Ikaw lang nag-iisang babae sa puso ko. Umastang nasuka ang tinawag na Mia sa ganoon ka-cheesing paratang. Yuck! Gayon pa man kung anong kadahilanan, dagling bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Ano ito? Ingat! For sure. Mia, I'm serious. Waring tuloy na nag-aalalang hinawakan pa siya ni Adrian sa magkabilang balikat. Mataimtim ding tilitigan ng kanyang mga mata. Kung madulas ka at kailangan lagyan ng bendang binti mo, paano na ako? Paano na ikaw? Taas kilid na pananambit ng dalagang kausap. Ngumisi ito. Hindi ko na masisilayan ang legs mong ubod ng Aray! Ang huling pamakli ay nang tadsaka ni Luisa ito sa kaliwang tuhod. Very much pleased with herself, binaling ni Luisa ang tingin sa mahot Thai word para sa kutsero/tagapangalaga ng elepante. Please let me ride on the elephant, sir. Ang matandang caretaker,
Gaya ng alaga nito, waring di man lang natinag sa nasaksihan. Right away, miss. Anito sa matatas na English. Matapos sumenyas at bulungan ng elepanteng Nong Sao daw ang pangalan. Masunuring lumuhod ang hayop hanggang lumapit ang tiyan nito sa lupa. Tsaka naman sinundal ng mahot ang hagdang kahoy na kanina inuupuan nito sa tagiliran ng alaga. Ikatlong araw na ng tour ng Sunshine Cruise sa Southeast Asia at matapos ang excursion nila kahapon sa makasaysayang lungsod ng Georgetown sa Penang, Malaysia, dumaong naman ngayon ang kanilang barko sa Rasada Port ng Phuket, Thailand. This time around, imbes sumama sa nakaschedule na group tours para sa araw na yon, minabuti nila ni Adrian na libutin ang isla nang silang dalawa lamang. Not unlike most other couples na kasama nila sa barko. As a matter of fact, kinindatan pa nga siya kanina ni Mrs. Arlene Poulter, ang proudly 60 anyos na Briton na naging ka-close at kachika ni Luisa sa Georgetown. Walking arm in arm with her own husband of 35 years, Mrs. Poulter had expressed open delight upon seeing Mia and Adrian going off on their own together. "Oh, how they look lovely together, don't they, Sean?" Ang kinikilig na komento ng ginang na kinalabit pa ang kabiyak. Ever the doting husband, Mr. Poulter had nodded in perfect agreement. "Why, yes, dear, they do, certainly." Oo, batid ni Luisa na hindi ang totoong siya ang nakikita at kabiruan ng mga yon, na ang Mia ang iniisip ng mga to, Adrian included, ay isang huwad. Gayunpaman hindi pa rin niya naiwasang ma-flatter sa sinabi ng mga ito, na mamula at kiligin din katulad ni Mrs. Poulter. Hay, if only they knew. And if only hindi niya na kailan pang ulit-ulitin ang katotohanan iyon sa sarili, sa tuwing mapapadakaw ang tingin ni Adrian sa kanya. Bagay na ginagawa niya for the past couple of days at para nangang mantra. Si Mia ang tunay na girlfriend nito, hindi siya. Pansamantala lamang siyang replacement sa kapatid. Naroon lamang siya dahil buo ang tiwala ni Mia sa kanya. Sa katapatan niya bilang pinakamatalik na kaibigan nito. Bilang kakambal, karamay, kainuman at kasabwat sa loob ng 24 na taon. Hindi niya sisirain iyon para lang sa isang lalaki, kahit pa nga napakadaling mahalin ng lalaking tinutukoy. Kahit pa sa maikling panahong nakasama niya ito, hindi lang niya miminsang kinuwestiyon ng pasya ng kakambal na piliin ang trabaho over Adrian. He is different. He is special. Kay Mia na nga mismo nang galing iyon. At sa 3 or so days na kapiling ni Luisa ang binata, she had verified that he really was different from most other guys. That he was really special. Hindi lang dahil gwapo ito at accomplished sa piniling larangan. Hindi rin lang dahil totoong mabuti ito, down to earth at talagang interesanting kausap. May sense of humor ito, magaang kasama, sobrang maasikaso pa at napakamaginoo. Na medyo bastos, okay, sure, pero medyo-medyo lang. They had parted ways with the Poulters at Patong Beach. Mag-isnuba, isang safe na alternative sa scuba diving ang mag-asawa. Sila naman ni Adrian, nag-elect na subukan ang elephant rides malapit doon, which was exactly that, sumakay sa likod ng isang buhay at talaga namang ubod ng taas na elepante. "Ingat!" Alalang sabing muli ni Adrian mula sa likuran ni Luisa. This time, katulong ang mukhang high school student na apprentice ng Mahout. Inalalayan siya nito sa pag-akyat niya kay Nong Sao. Nag-astang tutulong din ang elepante na in-extend ang pagkakahaba-habang ilong nito sa pinakamalapit na braso ni Luisa. Iyon, or baka medyo na-agitate ito sa biglang pagsagpang ng dalaga sa bandang gilid ng malapadar nitong katawan. Nakikiliti rin ba ang mga elepante gaya ng tao? Keep steady, abiso ng Mahout. Dahil nakatuon ang pansin sa pag-akyat, hindi matiyak ni Luisa kung yon ay nakadirekta sa kanya or sa alaga nito. Nagawa naman ni Luisang mag-keep steady hanggang makaakyat sa puno ng hagdanan. Kinailangan lang niyang hindi muna huminga. Saka lang bumalik sa normal ang respiratory functions niya nang sa wakas makasalta na sa likod ni Nong Sao. Adrian was not far behind. Naupo ito katabi niya sa bangko or saddle ng elepante. Kasunod ni Adrian na upo naman sa driver's seat sa unahan ang binatilyong Thai. Sa ibaba kinausap muna ng Ginoong Mahout si Nong Sao. Tumayo ang elepante. Ilang sandali pa, nagsimula ng maglakad ito. "We are pretty high up," Luisa remarked after a while.
Medyo nakakalula doon sa itaas, ngunit tanaw na tanaw niya ang paligid. Ang mga puno, mga baging, at ilang ligaw na bulaklak sa waring masukal na bahaging iyon ng isla. Sulit, kahit susuray-suray ang view, alinsunod sa paggalaw ni Nong Sao. Adrian chuckled. Napansin ko nga. And then, completely without warning, inakbayan siya nito, pulling her close. Getting the hint, inihilig ni Luis ang kanyang ulo sa balikat ng binata dahil yon ang alam niyang gagawin ni Mia kung ito at hindi siyang naroon. At totally, hindi dahil talagang gusto niya mismong gawin iyon. Of course not. Pero in fairness, ang sarap hiligan ng balikat niya. Hinuha ni Luisa na lalo pang nagpakakomportable sa pagsandal doon. Saglit pang ipinikit ang mga mata niya. Nakaka-addict. Ang sarap balik-balikan. Barely 3 days pa lang kami magkasama pero nakasanayan ko na. Baka napanapin ko pa. Napamulat siya, alarmed with what she had just been thinking. Waring nakatuban sa bigla niyang parinigas, nilingon siya ni Adrian. Mia? Mia. Sapat na yon para matauhan si Luisa. Hindi siya si Mia. Umiling siya, pilit nang umiti. It's nothing. Tugon niya sa binata. Na-altophobia lang ako ng konti. Gusto mo nang bumaba? Hindi no, she quickly replied. Enjoy naman ako sa ride. Gaano kadalas ka lang bang makasakay sa elepante sa tanang buhay mo? At saka kapag bumaba sila, that meant hindi niya na mahihiligan ang balikat ng binata. Not that may bearing yon sa desisyon niyang manatili. She was just saying. Sabi mo yan ha? Ani Adrian na mukhang skeptical. Pero minabuting di na pagdiskitahan iyon. Tumikim ito. Dagling ibinaling ang tingin sa tanawing binabagtas nila. Pero Mia, imahinasyon lang ba niya iyon? O tila may pinakahulugan ng kung ano si Adrian? If you want to tell me something, that is, if you want to talk about something, magaan subalit nag-aaral ang usal nito. Nandito lang ako, handa ako makinig. Huminga ito ng malalim. Whatever it is, I am willing to listen, Mia. Okay? Pinisil pa nito ang kanyang kamay assuringly. Feeling her throat go dry, she nodded once. Okay. She is hiding something. Pero ano? Ito ang bagay na makailang beses nang nag-round trip sa diwa ni Adrian nitong mga nakarang araw na kasama niya si Mia. May problema ba ito? May kung ano ba itong suliranin na dinadamdam na baon ito hanggang dito sa cruise? At kung ganoon nga ang kaso, bakit mas gusto ni Mia na sarilihin lamang iyon? Sa halip na ibahagi sa kanya ang kung anumang bumabagabag dito. At bakit sa tuwing nakikita niyang ngumingiti ito, may kakaibang kirot na nadarama ang kanyang puso? Mia? There it was again. Ang kakatuwang ngiti nito. Masaya na hindi naman. Biglang naninigas at natitigilan, lalo na kapag tinatawag ng binata ang pangalan nito. May mansa ng uling sa pisngi mo, sambit niya. Smiling nonetheless, mostly to reassure himself, madaling pinahid ni Adrian iyon. Thanks, namumulang balik ni Mia. Yumukod ito, muling iniwas ang tingin sa kanya at nagpatuloy sa pagnguya sa inihaw na pusit na tanga nito. Binili yon ng dalaga sa isa sa mga food stalls na nakailera sa tapat ng Wat Nakha, isang kilalang Buddhist temple doon. Panghimagas daw sa minadali nilang lunch na fried noodles kanina, katuwang ang 2 servings ng Koa Pol Tod. Thai fritters ang pinangunahing sangkap, mais. Pasado 1:00 na ng hapon, roughly an hour and a half matapos ang kanilang elephants ride sa outskirts ng Patong Beach. 5 p.m. na nakaschedule umalis ang barko nila. They had more than enough time para libutin ang Xiaofa weekend market ng Phuket City. Nag-shopping pa sila ng konti. Bagaman ang general abiso sa kanila ng ibang mga veterans ng ganoong cruise, hintayin ang pagdaon ng Opal sa Kuala Lumpur para doon na mamili ng mga pasalubong. Para kay Adrian, pagkakataon na rin yon para tahimik na maobserbahan ang kasintahan. Si Mia na outwardly kwela pa rin at malambing, pero parang may dinadalang lihim na hindi lubos maikubli ng mga mata. Doon muna tayo, biglang sambit ng dalaga. Excitedly, tugging on his shirt, ang kamay naman itong nakahawak sa barbecue stick na siyang pinagtusukan ng pusit, tinuro ang hani ng mga tindahan na sa kanto pa kaliwa. Mga stalls iyon ng ukay-ukay, kung ano-anong abubot at mangilan-ngilang DVDs. Farther inward, may mga tindahan ng mga hinabing, waring mga kulambo, makukulay na kumot,
banig at mga nakarolyong bungkos ng tela. Doon dumiretso si Mia. Nakulang na lang kalad ka rin siya patungo sa fabric shop na unang namataan nito. Nang makarating doon at sa wakas, napansin ng mahigpit na pagkakahawak nito sa braso niya, animo na pasong bumitiw ang dalaga. Sorry, okay lang. Kakatwa talaga. Tahimik na puna ng kanyang diwa. One moment, sweet na sweet ito. Game na magpayakap. At walang kakurap-kurap na hinihilig sa kanyang balikat. And on the next, nakita ko lang kasi to. Medyo nahihiyang paliwanag ni Mia. Sabay indicate sa isang rolo ng pino at napakakintab na tela. Tulad kanina, she seemed to make it a point na iwasang magtagpo ang kanilang mga mata. Thai silk, pabili rin sa akin ni Louie? She coughed. For when na makabalik ako sa Pilipinas. Okay. And on the next, patuloy naman iyong isipan ng binata. She is this person. Awkward, distant, may pagka-nervyoso. Sighing inwardly, tahimik niyang pinagmasdan ang usapan ni Mia at ng matandang aling bantay ng store. Mia herself, to be more specific, at kung paano biglang nag-iba ang demeanor nito. Kung paanong saglit na bumaba ang guard ng dalaga habang kausap ang ibang tao. Mas natural siya kung ngumiti ngayon. Mas kaswal at relax ang tindig. Pati ang paraan ng pagsasalita. Iba rin. Mas mahinhin ang tono. Looking at her now, the girl before him seemed transformed. A different person altogether. Walang sukat ay pinagbago sa panlabas ng babaeng naging kasintahan niya for sure. Pero sa kilos, sa ugali, sa maliliit na nuances ng mukha nito, this Mia was practically a stranger. But is she really? Napakunot noo si Adrian. That wasn't so. Not exactly. Bilang isang taong umiibig, halos lubusan natin kilala ang taong ating minamahal. Habang dumaraan ang mga araw, nakakahalata si Adrian sa mga maliliit na pagbabago ng inaakala niyang si Mia. Ano kaya ang mararamdaman niya? Ano ang gagawin niya sakaling matuklasan ang katotohanan? Sa pagpapanggap ng dalaga. Yan ang ating aabangan.